Ang aklat ng karunungan. Noong unang panahon, sa isang malawak na lupain na tinatawag na Bayang Marilag, ay may tatlong pamayanan na namumuhay ng payapa at pantay-pantay. Ang una ay ang pamayanang Amora, ang ikalawa ay pamayanang Doria, at ang ikatlo ay pamayanang Luntia. Bawat pamayanan ay may kanya-kanyang pinuno at batas, ngunit lahat ay nagkakaisa sa layuning mamuhay ng tahimik at masagana. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at tanging mga alitaptap lamang ang nagbibigay liwanag, bumaba mula sa langit ang isang nilalang na may dalang mahiwagang aklat. Siya ay si Lakan Bituin, isang sugo ng karunungan. Sa kanyang mga kamay ay naroon ang aklat ng karunungan. Isang aklat na naglalaman ng mga turo kung paano maging maunlad, matalino, at makatarungan ang isang bayan. Isa-isang nilapitan ni Lakan Bituin ang tatlong pamayanan. Una niyang pinuntahan ang Amora. Maingat niyang inilapag ang aklat sa gitna ng pintuan ng kanilang pinuno. Ngunit kinabukasan, nang makita ito ng mga tao, ay hindi man lang ito binigyang pansin. Dahil ang inisip nila ay isang lumang aklat lamang ito. Wala tayong panahon dyan, at ang iba ay tumawa pa. Kaya't ang aklat ay nanatiling nakatambak sa lupa, tinabunan ng alikabok at mga dahon. Pagkatapos ay nagtungo si Lakan Bituin sa Doria. Dito ay napansin ng mga tao ang aklat at pinulot ito ng pinuno. Mukhang mahalaga ito, aniya. Binuksan nila at sinubukang basahin ang ilang pahina. Ngunit dahil hindi agad nila maunawaan ang mga salita, ibinalik nila ito sa mesa at muling nalimutan. Balang araw, babasahin ko ito, wika ng pinuno. Ngunit ang araw na iyon ay hindi na kailanman dumating. Sa huli, tumungo si Lakan Bituin sa Luntia. Ang kanilang pinuno, si Hara Malia, ay isang mapagpakumbabang babae na may malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Nang makita niya ang aklat, maingat niya itong binuksan. Binasa niya gabi-gabi, inaral ang mga turo, at itinuro rin ito sa kanyang mga kababayan. Nakasaad doon ang mga aral ng tamang pagtatanim, pagkakaisa, kabutihan, at paggalang sa kalikasan. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Ang pamayanang Luntia ay naging pinakamaunlad sa tatlo. Luntiang luntian ang kanilang bukirin. Masaya ang mga tao at puno ng kaalaman ang mga kabataan. Ang pamayanang Doria ay bahagyang umunlad dahil sa ilang aral na natandaan ng iilan. Samantalang ang pamayanang Amora ay nanatiling dukha. Muling bumalik si Lakan Bituin at tinignan ang tatlong pamayanan. Ngumiti siya at bumulong. Ang karunungan ay parang binhing kailangang alagaan. Hindi ito tumutubo sa mga matang nakakita lamang, kundi sa pusong handang umunawa. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang nakikita o naririnig. Ito ay nauunawaan, isinasabuhay at ibinabahagi sa iba. Ang taong marunong matuto at may malasakit sa kapwa ang tunay na yumayaman sa buhay.